Kumusta po kayo? Alan here from Gaijin World. Tuloy po natin ang ating pag-review para sa Honmen exam. Alam kong nakaka-stress at nakaka-pressure ang process na ito, pero wag po kayong mag-alala. Step by step tayo at sasamahan ko kayo. Ready na po ba kayo for questions 21 to 40? Okay, let's begin. Number 21. Stopping is permitted within 10 meters of the signboard marker post of a bus stop or streetcar stop even during business hours if it is to let passengers get in or out. Ang sagot po dito ay false. Bakit po? Kasi during business hours, striktong bawal po huminto or mag-park within 10 meters ng bus stop sign. Isipin po ninyo, parang binibigyan natin ng red carpet yung bus. Kailangan niya yung 10 meter space para makadikit ng maayos sa sidewalk. Kung haharang tayo, mapipilitan si bus driver na huminto sa gitna ng kalsada. Hindi lang po traffic ang abala, delikado pa para sa mga lolo't lola o mga batang sasakay. Kaya kahit pa para lang magbaba o magsakay ng pasahero, bawal pa rin po. Malaki po ang multa at may demerit points ito, kaya tandaan po natin yan ha. Question 22. In a vehicle with hydraulic brakes, if the brake pedal gradually becomes lower when it is pressed strongly, this indicates that brake fluid is leaking, which is a dangerous condition. Ito po ay true, napaka-importante nito. Ang hydraulic brake system po ay gumagamit ng pressure mula sa brake fluid para ipitin yung preno. Kung may leak, nawawalan ng pressure. Kapag napansin ninyo na dahan-dahang lumulubog yung pedal habang diniinan nyo ng malakas, senyalis po yan na may tagas at unti-unting nawawala ang inyong kakayahang magpreno. Napakadelikado po niyan kasi pwedeng bigla na lang kayong mawalan ng preno. Kung maranasan nyo to, itabi agad ng ligtas ang sasakyan at ipacheck agad sa mekaniko. Question 23. If a vehicle's center of gravity becomes high and it leans to one side, it is likely to turn over. So cargo must be loaded as low as possible and distributed to the left and right rather than on one side. Ang sagot po ay true. Physics po ito na very practical. Isipin nyo po, kung maglalagay kayo ng mabigat na bagay sa roof rack, tataas ang center of gravity ng sasakyan. Kapag lumiko kayo, mas malaki ang chance na tumagilid o tumaob ito. Para maiwasan yan, dapat ang mga kargada, lalo na yung mabibigat, ay ilagay sa pinakamababang posible like sa floor ng trunk at siguraduhing balanse ang bigat sa kaliwa at kanan. This makes your car much more stable and safer to drive, lalo na sa mga palikong daan. Question 24. The maximum permitted cargo height for regular motor vehicles, excluding three-wheeled vehicles and vehicles with an engine displacement of 660cc or less, is in principle 3.8 meters from the cargo bed. Dito po ang sagot ay false. Medyo tricky po ito at marami ang nadadali dito. Ang 3.8 meters na maximum height ay sinusukat mula sa ground or kalsada, hindi po mula sa cargo bed. Bakit po? Kasi ang mga tulay, tunnel at power lines ay may standard na taas mula sa kalsada. Sinusunod ng rule na ito yung standard clearance para hindi kayo sumabit. Maliit na detalye pero ito po yung mga tanong na pansala. Tandaan po natin ang golden rule, sukat mula sa patos, hindi sa sombrero. Ibig sabihin, mula sa gulong sa lupa, hindi mula sa bubong ng truck. Let's go to number 25. Changing lane or moving alongside an automobile or moped in order to overtake is prohibited at or within 30 meters before an intersection, excluding intersections of roads with right-of-way, railway crossing, pedestrian crossing, or bicycle crossing. This is true. Bawal po mag-overtake 30 meters bago dumating sa mga high-risk areas nato. Ito po yung mga lugar kung saan maraming pwedeng biglang tumawid. Sasakyan man, tao o bisikleta. Kung mag-o-overtake ka, kailangan mong bilisan ang takbo. At kung may biglang lumabas mula sa blind spot mo, siguradong aksidente.
Ginawa po ang rule na yan para bigyan ang lahat ng sapat na oras at espasyo para makita ang isa't isa at maiwasan ang sakuna. Question 26. Number 26, may picture po ito ng parking sign. In a time-limited parking zone where there is a traffic sign as shown in the figure, vehicles are not permitted to park for more than 1 hour between 8 o'clock a.m. and 8 o'clock p.m. after the driver has operated a parking meter or been issued a parking ticket. Ang tamang sagot po ay true. Ang sign na yan ay nagsasabi na 60 minutes ang limit. So tama po yung statement na not permitted to park for more than 1 hour. Yung purpose po ng mga parking zone na ito ay para magkaroon ng turnover sa mga parking space sa matataong lugar. Kung lumagpas ka sa 60 minutes, pwede kang matiketan. So, laging tingnan ang oras sa metro or sa ticket na nai-issue sa inyo. Question 27. Forgetting to turn off a signal confuses other drivers and increases the chance of an accident. So, after completing an action, a driver must stop signaling as soon as possible. This is definitely true. Common sense po ito pero marami pa ring nakakalimot. Isipin nyo po ang senaryo, nakabukas ang right signal nyo pero diretso ang takbo nyo. Yung sasakyan na naghihintay sa isang side street para lumabas ay aakalain na liliko kayo kaya baka bigla siyang pumasok sa harap nyo. Delikado po yan. Communication po ang purpose ng signal lights. After gamitin, turn it off agad para malinaw ang intensyon nyo sa daan. Number 28. When trying to overtake on a road with vehicular lanes, a driver must use the vehicular lane immediately to the right of the lane he or she is currently driving in. Tama po, true. Ito po ay fundamental rule sa Japan. Dahil po left-hand traffic tayo, ang fast lane o overtaking lane ay laging nasa kanan. Kung nasa Pilipinas tayo o sa US, sa kaliwa naman ang overtake. Mahalaga pong tandaan ito para hindi kayo maging sanhi ng gulo o aksidente sa daan. Ang pag-overtake sa kaliwa ay bawal at napakadelikado. Question 29. When a tire is punctured while the vehicle is in motion, the driver should not apply the brakes in panic but rather should first grip the steering wheel firmly, keep the vehicle body straight, ease up on the accelerator to reduce speed, and then stop by gently applying the brakes. Napakaganda nitong tanong. Ang sagot po ay true. Ito po ay life-saving information. Kung ma-flatten kayo, hihilahin ng flat na gulong ang sasakyan papunta sa isang direksyon. Kaya kailangan hawakan ng mahigpit ang manibela para labanan yun. Huwag mag-panic brake kasi pwedeng mag-spin ang sasakyan. Bitawan lang ang silinyador para dahan-dahang bumagal at kapag kontrolado nyo na, saka lang dahan-dahang magpreno para huminto sa ligtas na lugar. Number 30, may dalawang signs po sa figure. The two traffic signs shown in the figure express the same meaning for all vehicles moving in the direction facing the signs. Ang sagot po dito ay true. Bagamat may technical difference sila, para sa driver na paparating, pareho lang po ang epekto niyan, bawal pumasok. Yung isang sign, red circle with white bar, ay no entry for vehicles, kadalasan sa mga one-way streets. Yung isa, red circle with white background, ay close to all vehicles, na mas general na prohibition. Pero sa practice, ang bottom line ay you cannot proceed. Question 31, number 31. It is not true that all medicines are unsuitable for one who intends to drive, but it is best not to drive after taking medicine that causes drowsiness. This is true. May mga gamot na okay lang pero kung ang gamot na ininom nyo po ay may side effect na pampaantok, tulad ng ibang gamot sa sipon, allergy or matatapang na pain reliever, mas mabuti pong huwag na lang mag-drive. Sa mata ng batas, ang pagmamaneho ng inaantok dahil sa gamot ay kapareho lang ng driving under the influence, DUI. It impairs your judgment and reaction time. Safety first po, laging basahin ang label ng gamot. Question 32. Driving on expressways is comparatively less tiring for drivers because they do not need to watch out for pedestrians or traffic signals, so it is enough to rest once every 4 hours. Ito po ay false. Ito ay isang maling akala. Oo, walang traffic lights or pedestrians
Pero delikado po yung tinatawag na highway hypnosis. Alam nyo, nangyayari po talaga yan. Kahit sa akin, dahil paulit-ulit lang ang nakikita mo, parang may mesmerize ka at nawawala ka sa focus. At dahil high speed, mas kailangan ang matalas na atensyon. Hindi po sapat ang pahinga every 4 hours. Ang recommended po ay mag-rest at least every 2 hours sa mga service area, SA, or parking area, PA. Number 33. When visibility is poor, such as when it is raining or at night, it is best to approach the vehicle ahead more closely than one would in clear weather or during the day in order to see it better. Malaking falls po ito at napakadelikado. Kapag mahirap ang visibility dahil sa ulan o dilim, dapat po ay doblehin o triplihin pa ninyo ang distansya sa sinusundang sasakyan. Bakit? Kasi mas madulas ang kalsada at mas mahaba ang inyong stopping distance. At dahil hindi nyo gaanong nakikita ang daan, kailangan nyo ng extra space at time para makapag-react sa biglaang pagpreno ng sasakyan sa harap nyo. Question 34. May pavement marking po sa figure. Where there is a pavement marking as shown in the figure, drivers should not accelerate or overtake. Ang sagot po ay true. Yang diamond marking na yan ay isang napakahalagang babala na may papalapit na pedestrian crossing. Ito po ay para bigyan ka ng sapat na oras para mag-slow down at maging handa sa posibleng may tumawid. Kaya bawal po mag-accelerate or mag-overtake. Kung magkaroon ng aksidente sa pedestrian lane at napatunayan na nag-overtake ka malapit doon, siguradong ikaw ang may kasalanan. Number 35. Drivers should use signals when intending to slow down or stop. This is true. Yung pag-apak po sa preno ay nagpapailaw sa inyong brake lights at yun na po mismo ang signal na babagal kayo o hihinto. Ito ay para bigyan ng warning ang driver sa likod ninyo. Isipin nyo kung bigla kayong hihinto ng walang brake lights, siguradong babanggain kayo sa likod. Kaya't mahalaga na laging gumagana ang inyong brake lights. Ito ay isang form ng non-verbal communication sa kalsada. Number 36. When stopping on the shoulder of an expressway after a breakdown during the day, drivers of regular motor vehicles do not need to place emergency warning reflector device as long as they turn on the hazard lights. Ito po ay false. Sa expressway, napakabilis po ng takbo ng mga sasakyan. Ang isang nakahintong sasakyan ay isang malaking panganib. Required po na ilagay yung emergency warning triangle sa likod ng sasakyan, mga 50 meters away para bigyan ng maagang babala ang ibang drivers. Hindi po sapat ang hazard lights lang, lalo na kung maliwanag ang araw at hindi ito gaanong kapansin-pansin. Ang triangle ay mas epektibo. Number 37, may figure po ng intersection na may traffic lights. When intending to turn right at an intersection as shown in the figure where traffic signal A is green but traffic signal B is red, the driver must stop inside the intersection and wait until traffic signal B turns green. Ang sagot po ay false. Ito po ay common mistake ng marami. Ang sinusunod nyo pong traffic light ay yung nakaharap sa inyo, which is signal A. Kung green yan, pwede na kayong pumasok sa gitna ng intersection at maghintay. Isipin nyo po na para kayong tatawid ng ilog. Kailangan nyo munang hintayin na mawala yung agos. Number 38. Any clothing is permitted when driving a vehicle as long as one is not naked. Ito po ay false. Ang rule po ay bawal ang anumang kasuotan na maaaring makasagabal sa ligtas na pagmamaneho. Kasama na po dyan ang mga tsinelas na madaling matanggal, sandals na walang backstrap, or high heels na mahirap gamitin sa pag-apak ng pedals. Ang paa nyo po ay kailangang may full control sa pedals. Kung ang suot nyo ay pwedeng sumabit o madulas, delikado po yun. Number 39. Stopping distance becomes longer if it is raining or the driver is tired, so it is necessary to lengthen the distance between vehicles. This is true
Dalawa po ang component ng stopping distance, reaction distance at braking distance. Kapag pagod ka, humahaba ang reaction time mo. Kapag umuulan, humahaba ang braking distance dahil madulas ang kalsada. Kapag pinagsama nyo po yung dalawang yan, aabutin ng mas malaking distansya bago kayo tuluyang makahinto. Kaya napaka-importante na habaan din ang following distance nyo to compensate. And the last question for today, number 40. Drivers of four-wheeled vehicles tend to disregard two-wheeled vehicles. Ang sagot po ay true. Ito po ay isang paalala sa ating lahat. Ang mga motorsiklo at bisikleta ay mas maliit at mas mahirap makita. Madalas silang nawawala sa blind spot ng kotse, lalo na sa A-pillar sa tabi ng windshield. Bilang driver ng four-wheeled vehicle, responsibilidad po natin na maging extra vigilant. Ugaliin pong lumingon at mag-double check bago mag-change lane or lumiko. Let's share the roads safely. Ayan, natapos na po natin ang questions 21 to 40. Kumusta po ang mga sagot ninyo? I hope marami po kayong natutunan at naging mas malinaw ang mga konsepto. Alin po sa mga tanong na ito ang pinaka-tricky para sa inyo? I-comment nyo po sa baba. Let's discuss it. Baka yung tanong nyo ay tanong din ng iba para sabay-sabay tayong matuto. I'll do my best to answer each one. Maraming salamat po sa panonood at sa pagsama sa akin sa review na ito. Don't forget to like and subscribe for more guides. Practice lang po ng practice at makukuha din natin yan. This is Alan of Gaijin World reminding you to always drive safely. Ingat po.